Sino sa inyo ang may mga manok na may bumblefoot or tibak sa talampakan? By the way, hindi lang mga manok ang nagkakaroon ng bumblefoot ha, pati mga ducks din. Peking ducks, Muscovy ducks, gansa, yan, Bengala, pabo, pwede rin ang kalapati. Siyempre, poultry lahat ng mga yan, no? Kabilang sila sa grupo ng poultry animals na tinatawag. Yung bumblefoot na yan, one word, no? Bumblefoot. B-U-M-B-L-E-F-O-O-T. It's a compound word, no? Bumblefoot. Sa Tagalog, tibak. Ano ba yung scientific name niya nung nag-aaral ako? Ulcerative pododermatitis. Ayan, yan ang naalala kong scientific name niyan, no? Nung nag-aaral ako. Kasi when I was studying, no, yung English, Tagalog, tsaka scientific name ng mga yan, ng damo, ng sakit, minimemorize ko rin ng mga yan, no? So, added information lang, parang trivia na lang, no? Ulcerative pododermatitis, no? Bumblefoot in English, one word, or tibak in Tagalog. Ang sakit na yan, ano ba itsura niyan? Yung kapag, halimbawa, sa manok kasi tatlo, no? Tatlo yung, apat, tatlo yung finger sa harapan niya, tapos meron siya sa likuran, no? So, apat. Yung talampakan, yung dito, itong part na to, no? Nagkakaroon ng sugat, minsan namamagayan, no? Minsan magayan, swollen, tapos nadadamay minsan pati yung mga daliri, magada din ng mga daliri. Pero madalas nasa talampakan lang yan. May mga cases nga na sa sobrang grabe na yung situation, pati yung mga daliri niya maga, no? Yung daliri sa harapan yung tatlo. So, kaya minsan isa lang, no? Maga. Saan ba nakukuha yan, yung tibak na yan? Kapag nagkaroon ng sugat ang talampakan ng manok, ng poultry, no? Poultry na lang gamitin natin, wag na lang manok, no? Para in general, no? O kaya kapag palaging basa, no? Pansin niyo yung mga ducts ninyo, no? Kung naka-cement, kung ang flooring ng duct ninyo, ng tinitira ng mga ducts niyo ay semento at palaging basa yan, for sure, magiging palaging basa yan kasi dudumi yan. Basa ang flooring nga. Pag panay nakababad ang talampakan ng ducts, kakasugat yan dito. May kulugo, may kalyo. At pag hindi na-treat yan, pwedeng gumrabe. Dahil napapasukan ng bakterya no? Yan ang ano niyan. Yan ang cause ng bumblefoot. Nagkasugat, napasukan ng bakterya. Tulad ng anong bakterya? May bakterya ng E. coli, no? E. coli infection. Ang big deal ba yun? Well, kung nagbebenta ka ng breeder, alam nga, bentahan mo ang buyer mo ng may tibak, no? May bumblefoot. Ano yun, libreng sakit? Hindi po pwede, no? So, kailangan conscious ka doon. Baging doon sa mga kinakain, no? Sa ating mga Pilipino, yung tinatawag nating Adidas, paan ng manok. Ay, willing mo bang nguyain yung Adidas, nakita mo, mayroong kalyo doon sa talampakan niya. No? So, kung maselan pa ang target market mo, hindi mo mabebentahan ng ganon, di ba? Nagbabayad sila, willing sila to pay additionally for premium quality. All the more na wag mo silang bebentahan ng ganon, di ba? Para si Alpha Adventure Farms, no? Premium market ang target ko. So, kaya big deal pati sa akin ang mga yan, no? Kaya pag nagpapaligo ako, maniwala kahit sa hindi, pati yung mga sumingit na lupa sa kuko nila. Naku, inaano ko yan. Ini-scrape ko yan. Check nyo yung mga dumating yung manok, no? Kung lupa sila, no? Kaya nga pinapaliguan sila no? Pati nga yung mga sumingit na dumi sa ilong, sinusundot ko pa ng cotton buds po yun para matanggal pati yung nasa ilong nila. Ganyan kabusisi ako sa mga manok, no? Dahil nga premium yung market na target ko at hindi masa, no? Yung mga magba-backyard na masa ang target, anong style nila? Pag bibili ka ng manok, dadamputin lang dyan, walang palipaligo, walang purga-purga, walang bacterial flushing na ganyan. Pumili ka, dumampot ka, no? Whether matay ang talampakan ng pakpak, ay bahala ka, no? Presyong masa di ba? So, sa akin hindi. Now, big deal kasi
hindi na siya magandang tingnan, pwede pang mauwi doon sa, alam mo na, gumrabi yun. Bes na sugat lang siya, madama yung buong paa niya. Ang good news dyan ay isa itong bacterial infection. So tatalab ang broad spectrum na antibiotic. Buti nga, hindi viral infection yan eh. Kung hindi, vaccination lang, immunization lang ang tanging prevention, walang gamot. Kung mag-antibiotic man tayo, pang-control lang siya, pang-prevent lang siya ng secondary infections nun. Nagkataon, bacterial infection to, pwede yung antibiotic. So, anong ginagawa ko? Anong ginagawa ni Alpha Adventure Farms kapag meron akong poultry animal na mayroong bumblefoot? Hindi naman ako excuse sa ganyan, nagkakaganyan din ako, pero hindi talamak. Kasi nga, may kamalayan ako sa kung paano nangyayari yan. So, nakakagawa ako ng mga measures ko to prevent it. Pero there are times, sa dami ng mga alaga ni Alpha Adventure Farms, siyempre, merong iilan na magkakaganyan. So, anong ginagawa ko? Ito i-enumerate ko na ngayon. Pakinggan niyo yung mga steps. Una, papaliguan mo ang manok. Hindi lang yung paang may sugat ang lilinisan, sasabunan mo ng washout shampoo. Yung buong manok mismo. 2 timba. 1 timba puro tubig. Banlawan mo muna ang manok doon. Hayaan mo muna sumipsip ang kanyang balahibo ng tubig. And then, para matanggal yung mga lupa niya sa katawan, yung putik-putik. Para kapag dinunk mo na siya doon sa pangalawang timba na may washout shampoo, 1 sachet ng washout shampoo, para yon sa 2 litro ng tubig. Pag dinunk mo na siya doon, mabilis na sumipsip ng tubig na may washout shampoo yung kanyang balahibo. And at the same time, hindi mabilis magputik yung pangalawang timba. Otherwise, kung hindi mo binalawan yan, naku po, 5 manok pa lang siguro baka brown na yung tubig na may washout shampoo. Yung 1 sachet, good for 10 manok yon, 10 heads. So, kailangan yung pagiging clear niya, umabot sa 10 manok. Maatim mo ba kung nasa ikapang 7 manok ka pa lang, tapos putik na yung itsura ng laman ng pangalawang timba. Ikaw mismo siguro, mandidiri ka na rin ba? After mapaliguan, i-injectan natin yung manok ng, pwede yung broad spectrum antibiotic, Broxetil, Premoxil, pero ako kasi para mas mabilis ang gamutan, nag-i-inject na ako ng L-Spec, Lincomycin Spectinomycin. Yan ibig sabihin ng L-Spec. Yung premium, hindi yung generic. Now, dahil premium yung L-Spec na ginagamit ko, mahal yan. Baka nga 1/4 lang, baka nga, may mga generic kasi na ganito, yung branded, mahigit 1,000. Mayroong generic na mahigit 100 lang. Sabi nila, same lang. Maniwala kayo sa same. Iba yung niyan, epekto. Nasubukan ko na yung generic at saka premium So, alam ko yung kaibahan, hindi lang sa presyo. Yung epekto. Yung premium talagang mabilis ang good effect niya. Mabilis siya. So, fast acting yung, siyempre, yun ang binabayaran mo Kaya nga mahal siya. Mas mabilis siya. Tsaka mas maganda yung effect niya sa treatment. Ini-inject ko yung manok ng 0.8 ml. 0.8 hindi 8 ml. 0.8 ml. Either intramuscular, sa kanyang pitcho, pasalaksak, or dun sa kanyang batok, subcutaneous. Yung balat hindi yung spinal cord niya, yung balat dito sa batok. Kaya angat mo yung balat, tapos yung balat dun mo yung karayom mo, subcutaneous. So, araw-araw yon, 5 days, tig 0.8 ml, L-Spec. Tandaan nyo yung mga areas na binanggit ko baka ang injectionan nyo yung talampakan niyang may bumblefoot, hindi yon. Now, so step 1, magpaligo ng may washout shampoo. Number 2, inject ka ng L-Spec, 0.8 ml every day for 5 days. Number 3, twice a day. Kung kaya nyo ng mas madalas sa twice a day, better. Ano yon? Step number 3, kuha ka ng cotton buds. Magbukas ka ng 1 washout shampoo. Huwag mong bubuksan buo. Yung kasya lang ang cotton buds doon sa binutasan mo. And then, ipahid mo yung cotton buds doon, tapos pahid mo doon sa kanyang bumblefoot. Now,
gumamit ka ng bagong bumble foot bagong cotton buds every time na gagawin mo yun. Kasi isinawsaw mo sa loob ng washout shampoo na sachet, tapos pinahid mo dun sa sugat na may bakterya, alam nga, ibalik mo na naman doon sa sa sachet, no? So isang pahid, yung dalawang kabilaan ng cotton buds, di ba? Dalawang dulo, no? Sausa mo sa cotton buds, sa kabila na naman, sausa mo rin doon. So may dalawa ngayong dulo. So enough na 'yun para may pahid mo doon sa Mamayang hapon or mamayang tanghali, another cotton buds bago, no? Para bago yung nagagamit mo, no? Kasi kapag may baka pang manok, naman di naubos 'yon, gagamitin mo doon sa in the future. Hindi libre ang bakterya na lilipat sa ibang manok. Ha? Proper lang naman yan, di ba? Ang tawag doon? Kalinisan, basic na basic yan. Okay? So, gaano kadalas yun? Hanggat hindi gumagaling. Ganun ang ginagawa ko. Ginagawa ko nga 3 times a day. Umaga, tanghali, hapon. O yung mismong paggabi na. No? So, yung 3 bagay lang na yan ang ginagawa ko sa mga manok na sa mga poultry, hindi lang manok, no? Na may bumble foot. Una, recap natin. Una, papaliguan with washout shampoo. Pangalawa, i-injectan ng L-Spec. 0.8 ml per day for 5 days. Pangatlo, washout shampoo. Puro, yung walang halong tubig, papahiran 3 times a day. Kung kaya mo nang lampas sa 3 beses maghapon, mas maganda. Tapos, pang-apat, meron pa pala, huwag mo munang palalakarin sa lupa. Ganun din, no? Nagpaligo ka pa, pinahiran mo pa ng washout shampoo, tapos mamayang kaunti pala, aapak pala siya sa dumi ng manok ulit. Nonsense ang ginawa natin pagka nangyari yon. So, ikulong mo muna siya. Tapos, make sure yung kulungan gagamitin mo, hindi wire mesh yung apakan niya. Kasi, yan lalo na kung rooster yan, may kabigatan ng manok mo, babakat doon sa doon sa sugat niya. So, masusugat lalo. Hindi maghihilang sugat, lalaki pa ang sugat. So lagay mo siya dun sa plastic matting kung maaari, no? Kaya kawayan, make sure everyday malinis yun, no? Otherwise, baliwala yung pagpapaligo effect natin kung pagdating dun sa isolation room niya, madumi din pala dun. So make sure malinis tayo all throughout, no? So ganun, ang experience ko naman within 2 weeks gumagaling yan. No, within 2 weeks. Yung after 1 week, makikita ninyo, magda-dry na yan. Hindi na siya katulad dati na magang-maga na mamink-mink, no? After 1 week, yung dating maga subsided na, tapos yung sugat niya natutuyo na, no? Natutuyo na. So, ganoon ang ginagawa ni Alpha Adventure Farm sa mga poultry animals na may bumble foot. Okay? Lahat ng binanggit kong gamot, by the way, pwede nyo bilhin kay Alpha Adventure Farms. Naka-free delivery ba lahat? Washout shampoo, naka-free delivery pag bumili. L-Spec, naka-free delivery din. Ayan, naka-free delivery, no? Punta na lang kayo sa website, alphaadventure.com, i-click nyo yung vitamins and medicines, nandun. Doon nyo makikita yung L-Spec at saka yung washout shampoo. Wala na kayong aalalahaning babayaran sa magdi-deliver. Okay? So, panghuli pala, doon sa mga hindi pa nababalitaan, open na ang application sa mga gustong maging poultry sub-farm ni Alpha Adventure Farms. Iiwan ko na lang yung link dyan sa description ng video na to. Click na lang ninyo at pakibasa. At yung kasunod ng video na to ay isang video explainer ng poultry sub-farm. Panoorin nyo na rin kung hindi nyo pa napapanood yun. This has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.